Hello. Hey. So, NCAP ang ating topic ngayon. So, paulit na lang. NCAP yung topic natin ngayon. Ito ay most requested ng ating mga followers. Kasi napansin nila na lagi tayo nagpo-podcast. Tignan mo tong bag ko, Sep. Ang ganda. Meron siyang lagay ng kapote or tumbler, lalo na pagbasa. Ito yung T/G na vlog. Yun nga lang, hindi siya waterproof. Paano yun? Nandyan yung mga battery mo ng Insta360. Ay, ng Anong Insta? DJI. Hindi, okay lang yun. Hindi naman rekta. Par, thank you. Maya na lang. Ingat kayo sa Yes, biyahe. sir. Salamat. Ingat. So, nandito nga pala ako, Sep, kasi pina-PMS ko yung Z1000 ko. Pwede na Tapos okay na yung harap, no? Sila yung gumawa, no? Oo, tapos pinapalit ko yung gulong ngayon. Bago na yung gulong niya. Pwede na ulit. Ang Oo. Z1. Tignan ko lang yung camera angle ko. Tapos sa ulado mo dito, so sundan na lang kita. Sige. Dito ako sa likod. Para stick-tick na. Lakas ah. Sana tama yung camera angle ko. Hindi ko alam kung paano i-connect yung camera sa cellphone. Mabilis lang. Dun sa Mimo app. Sige, sa gas station tignan natin, no? Sige. Ay, ito pala gas station eh. Meron na pala malapit eh. Full tank po, premium. Ay, may tubig. May basahan kayo, ma'am? Naulanan kasi. Hindi nag-absorb yung basahan. Bagong PMS naman to eh. Malinis yung combustion chamber. Bago yung filter. Pinalinis ko yung itaas ng piston. Pinatanggal ko yung carbon. So binuksan yung top para malinis siya. Ang galing kaya nila rin dun, no? Oo. Mukhang umasikaso nga rin sila ng mga carburetor na inline 4 dun eh. Ibig Oo. sabihin kaya nila. Oo, kaya nila. Hindi ka nangangawit, ma'am? Mataas kasi. Ma'am, sakto mong 800. Apo, 8. Yan. Kailangan may matira dito para may pang merienda kami ni Joseph. Hop! Gulat si ma'am eh. Pwede nang rumatrat. Basahin nyo, ma'am. Nakakamiss din pala yung Z1 eh, no? Alam mo, itong Z1000 ko, hindi ko pinagmamasilan yan. Kumbaga kahit magasgas, huwag lang matumba ha. Siyempre, mapabali yung levers natin. Pero, kumbaga, hindi siya pang motor show type na treatment. Basta, ma-maintenance lang natin siya ng regular. Like now, pina-full maintenance. Kasi, magto 20k na yung odo niya. Grabe ah. Ay, thank you ma'am. So, kailangan kasi pagka nasa 20k na, marami ka nang papalit na mga consumable ba yun? Yung mga wear and tear, ayun. Oo. Nakakamiss din yung Z1 ah. Oo nga eh. Na-miss ko rin yung actually tunog. Sandali, parang one way to ah. Basta ako, susunod lang ako sa'yo. Oo, para pag natikitan ako, tikitan ka rin no. Kapanibago. 3 vlog na naka SBT 650 ako. Oo nga eh. At least naman, tinangkilik naman nila. May mga nakamiss rin nung SPT mo. Kaya nga, butik pa ako sumemplang dun eh. Yung sa buti nga sa lupa eh. Dito tayo sa, ay hindi pala, diretso pa. O one way dito eh. Nakakalito yung Caloocan. Parang hindi ko nga nakikita yung signages pag one way eh. Ang tinitignan ko na lang yung mga nakapark eh. Pag isang direction lang lahat ng nakapark, ibig sabihin one way. Oh, dito mukhang dito na tayo, left na tayo dito. Kung saan maraming may sasakyan. Katulad nito, lahat pa ganun lang yung direction. So possible one way lang to pag ganun. Eh, may nakalimutan tayo. Alin? Yung connect yung camera sa cellphone. Oo. Tingnan mo nga natin kasi baka mali yung angle ko sa camera. Sige. May DJI Mimo ka na? Oo. Yun. So paano? Connect ko yung phone. Sige. Bluetooth mo sa phone, tapos sige. naka-on si DJI. Off ko muna yung camera. Okay na. So pagka paiba-iba ka ng motor, paiba-iba rin yung camera angle, yung pagtungo or pagtaas. Gawin mo kaya may iba't iba kang helmet para sa iba't ibang motor. Para nakaayos na lang yung GRX mo. Sa bagay, tapos lilipat na lang yung camera eh, no? Oo. Galing mo doon. Galing mo doon, magaling. Sa bagay, pagka XSR dapat classic helmet eh, no? Oo, mayroon naman si Gile, no? Di ba, tiga Maynila kasi. Oo. So, lagi mong nararanasan yung NCAP. Oo. Diba, gumawa ako ng condo
na ang tapat niya EDSA na. Oo. Sumakto, nagkaroon ng NCAP. Hindi ba mahirap para sa'yo o okay lang? Kasi alam ko na sumusunod ka naman sa batas eh. Oo, mahadali pag sumusunod sa batas. Kaso, yung readiness siguro nung lugar, sana habang nire-request nila yung pag-lift ng temporary restraining order, doon na nag-umpisa yung pag-ayos ng mga road markings. Oo nga no. Nakakaparaning lang na dumaan ng EDSA dahil medyo malaking penalty. Oo. 2,000. Saka parang nangangapa ka pa kung kung okay, nahuli ba ako? Ay oo. Kasi di mo agad malalaman. Alam ko ilang araw bago mag-reflect doon sa LTMS bang tawag doon? Ay, actually, wala rin doon. Ah, wala Kasi rin doon? Paano mo malalaman? May mga nagti-TikTok, sabi nila wala rin daw doon unless sinink mo na yung sasakyan mo doon sa LTMS portal. Hanggat hindi doon magre-reflect. Ah, so kailangan i-save muna, no? Oo. So paano yun? Pati speed limit, di ba? Nakikita rin sa NCAP? Bibili daw ng mga motor. Bibili daw ng mga camera yun na may radar yung MMDA. Pero ngayon wala pa. Aso mo naman nung pitikan muna, no? Oo. So dito, saan yung linya natin? Wait lang. Motorcycle lane wala. Ah, wala. Ah, kaya pala kalat-kalat pa yung mga motor, no? Oo. Okay. And para sa akin, kailangan talaga yung nakakapag-lane filter yung motor eh. Dito, ang binabantayan talaga yung mga motor na dumadaan sa bike lane, nag-overspeeding, tsaka swerving ba? Ano pa? Disregarding traffic signs, mga ganun. Para sa akin yung NCAP is mas mapapadali na ma-identify kung sino yung mga nagva-violate ng rules. Oo. Pero hindi siya para turuan ka kung ano yung dapat na gawin sa kalsada, kasi nandiyan yung mga enforcer, sila yung mga in charge sa pagturo ng ganyan, di ba? Oo. Yung pag-guide ba? Kasi yung NCAP, tiga yan eh, monitor lang naman eh. Akala ko ikaw. Kung mayroon mga feedback yung mga viewers, comment nila, yung mga maganda rin nating i-discuss tungkol dito. Sa bagay, hindi lang tayo nagpo-podcast eh, pati yung mga nag-comment section, di ba? Oo. Katulad nga nung topic na to, highly requested din nila. Oo. May mga gusto sila. So, Actually, pabor o hindi pabor sa NCAP? Ikaw, pabor ka ba o hindi? ako, pabor ako kasi ito yung way para daw maibsan yung mga pangungutong. Kasi syempre, wala nang enforcer na involved. Hirap tuloy mag-overtake dito, natatakot ako. Pwede dyan. Broken naman eh. Sa bagay. Ayan na, nagkaka-away-away na. Kung ako tatanungin sa NCAP, pabor ako basta yung mga road signages and yung kalsada okay na, di wala problema sa NCAP, di ba? Oo. Dito lang umuulan, no? Kasi dito nakatapat yung ulap. Oo. Dito hindi pinapatupad yung motorcycle lane, ano? Bakit kaya? Oo. Sa dami ng sasakyan, parang hindi siya efficient. Hindi siya efficient. Tapos magkakaroon pala ng re-ed sa rehabilitation. Oo. Kaya hindi muna kasi may sasarang linya yata dito, no? Pero Boss Reed, pina-delay. Bakit? Ulit. Kasi mukhang ang feedback is dapat hindi 17 months aabutin yan. Kasi based sa studies, there are technologies available naman para tapusin yan in 6 months. Oo. So, parang ang nangyari, aralin daw kung paano yun. Kasi ba't daw 17 months? Masyadong matagal eh, no? Ngayon pala, kaya naman pala siya in 6 months. Oo. With the available technology. Damdam mo naman yung maintenance na ginawa nila. Actually hindi, kasi matagal kong hindi ginamit to, hindi ko na ma-compare. Basta ang alam ko malakas siya. Hindi humina, hindi nagba-backfire,
Mas ano na ako ngayon, masaya na ako sa Z1 ko kasi na-maintenance siya. Maganda talaga pag pinapa-maintenance ang motor ng regular. Ang expectation mo walang biglang bibigay dyan kasi na-check. Familiar ka ba po rito sa tinatawag nilang shallow lane? Hindi. Kasi karamihan ng tao takot pumunta sa bike lane. Oo. Pag nakita mong meron yung simbolo ng bike tapos may tatlong linya ba yun or dalawa, ang tawag daw doon shallow lane, ibig sabihin shared lane yun. Kahit motor ka, pwede kang dumaan doon. So makikita mo may ibang mga motor na ang lakas na loob nito ba't dumadaan sa bike lane? Yung pala, yung ibang mga rider alam nila yung shallow lane. Paano malalaman na shallow lane yun? Yung may green na ganon? Hindi, pag meron kang nakitang simbolo na bike tapos may dalawang linya sa taas or tatlo pa yun. Gets. Ito naman ang problema. Meron ako nakita sa TikTok, in-approach niya yung mga ibang mga enforcer, tinanong, "Sir, alam niyo ba yung shallow lane?" Ayan, parang ganyan, hindi naman. May nakikita akong guhit eh. Ayun, yung may tatlong linya. Oo, so pwede doon. Ayun, sample oh. Ayan, may tatlong linya sa taas ng bike, shallow lane yan. Ibig sabihin, okay. pwede dyan yung motor. Okay. Tingnan mo, tatry ko, joke lang. Huwag. Nahihirap. Nakakapraning, alam mo. Galing akong Pampanga. Uwi akong Pampanga, mapapaisip ako nito. Hindi ko alam kung natikitan ba. Oy, pagka-violation ba ako? Yun pa eh. Paano kung nag-accumulate pala yun? Sabi nila, meron daw silang app na i-provide na doon mo makikita yung violation. Sa website na hindi ba type mo lang yung plate number, makikita mo kung may violations. Kaso ang problema doon, yung Data Privacy Act nga. Kasi basta alam mo yung plate number, basta type mo lang doon, papakita yung mga violations. Ay, oo nga, kahit sino pwede, no? Oo, so sa app, ang gagawin doon, ikaw lang makakakita. Maglalagin ka, no? Sana habang may temporary restraining order dun sa NCAP, pinuuna nila yung app para bang kinompleto na nila bago in-implement. Kaya nga. Tsaka nagtataka ako, parang nasakto yata after ng election. May kinalaman kaya doon sa election o Ayun pa eh. saktuhan lang na na-approve dahil election, walang pwedeng magdesisyon pa dahil wala pang nakaupong bago. Di ba kasi election eh, magpapalitan ng posisyon, di ba? Baka ganun, ano? Magandang yan eh, na di-discuss rin yan ng iba yan. Tapos medyo yung rebuild, ang weird lang na in-execute nila kung kailan malapit na yung pasukan ng mga bata. So with our current traffic, pag dumagdag pa yung mga nagpasukan, di ba, mas grabe yung traffic. Pero kung may disiplina ka naman sa pagra-ride dito sa Maynila, hindi ka naman matatakot sa NCAP eh, no? Yung nakakatakot lang, yung hindi mo naman sinasadya, tapos bigla kang nagka-violation, hindi mo alam. Oo. Pagdating ng pagre-rehistro, doon ka magugulat, hindi mo mare-rehistro yung motor mo hanggat di mo binabayaran yung violation. Yung iba pinapatakpan nila yung plate number nila eh, no? Parang dahon para hindi makita sa camera eh, no? Natawa ako, meron pa yung tape eh. Oo, kunyari nadikit lang eh, no? Naalala mo nga pala yung sumikat na may babae lumabas sa Imbornal? Oo, nag-viral yun eh. Hindi ko nakita yung buong istorya, basta nakita ko lang sa wall ko. Parang mayroong Pennywise na lumalabas sa kanal, tapos may 10K, ano yun? Tapos parang meme na. Oo. Ano ba istorya no? Nabasa mo ba? Meron daw lumabas sa Imbornal sa bandang Makati. Bakit lumabas? Anong ginawa niya? Ba't siya pumasok doon in the first place? Pinanood ko yung interview sa kanya, brief interview lang. Nahulog daw yung cutter niya. Cutter? Oo. Tapos, eto pa, sunod-sunod, may mga nakikita akong mga video. Hindi lang si ate, iba-iba ng mga tao, may lalaki na rin lumalabas sa sa Imbornal. Makati Green Hills o Rosario? Sa gitna, left. Anong gitna? Ay, sorry. Ayan, sa right side tayo dito. Sorry, gitna. Akala ko gitna eh. Tuloy nakakami sa big bike na 4 in lane eh.
puntahan nga pala yung Imbornal, no? Ganda ng topic natin, ano? Imbornal. Tapos puntahan natin yung Commonwealth. Dapat rush hour para ma-feel din natin kung ano yung nafe-feel ng mga araw-araw dumadaan dun. Oo. At least yun nga yung maganda sa riders na podcast natin eh. Kasi pwedeng yung iba, nag-discuss sila, kunwari, discuss nila yung NCAP, nakaupo sila sa studio nila. Paano mo masasabi yung feedback mo na authentic kung nandun ka ba during sa bagay. At least tayo na-experience natin, no? Oo. At saka pumuntahan natin yun ng rush hour. Dapat rush hour kasi nag-trending yung ano, yung first day, first, second day, ganyan. Oo. Ang dami nakapila and sigurado ako hanggang ngayon, ganun pa rin. Oo. Tingko na sa communicator sa CV. Bago ba yun? Yung parang tulay na yun? Yan yung magiging under construction or under maintenance. Pero bago lang yan? Yan nasa taas. Yan yung MRT. Bago yan? Yung rampa na ganyan? Hindi, matagal na rin yan. Ay, ngayon ko lang napansin. Oo. Ba't kaya ngayon ko lang napansin? Parang luwang ngayon. O baka tanghali lang tayo dumaan kaya ganun. Oo. Nararamdaman mo ba minsan yun na parang iba yung daanan paggabi, iba rin siya pagpaga? Oo, tama. Nakakapanibago. Kaya minsan mas maliligaw ako pag gabi eh. Oo. Okay, goodbye NCAP muna. Bakit wala nang NCAP dito? Oo. Dito Wow, kasi talaga. medyo mas complex. May times na nagpapaboost talaga yung mga enforcer. Ganda dito, Sep, ah. Oo. Diretso lang. Tapos sa left lane ka na, boss street. Sige. Pwede pa naman yan. Yan. Maglalap tayo sa Piero Pino na ha. Malapit na. Eto na yun. Maglalap tayo dyan. Oo. Then na natin i-check yung mga Imbornal. Pero alam mo yung eksakto. Eksakto. Nasa Piero Pino tapos Adelantado Street sa Legazpi. Oo nga. Oo na yan. Naalala ko nga yung street na yun. Pansin ko nga walang wire dito, ah. Yun yung mga ganun na Imbornal, no? Ginawa nila, tinakpan na lang nila yung Phoenix na. Phoenix na? Oo. Para wala nang pumasok. Oo. Saan mo gustong tumambay muna tayo sa Glorieta? Pwede. Sige, mamuli muna tayo. Oo. Kasya ba yung tao dyan? Yun nga eh. Di naman kasya yung tao dito eh. Di naman kasya yung tao dito eh, oh. Yan, tara. Diretso? Oo. Diretso, tapos liliko tayo doon. Dito sa linyang to, pag nandito ka, right turn ka lang. Pag hindi ka nag-right turn, huli. Okay, may nanguhuli pa rin pala, ano? Oo. Mahigpit dito, kaya kahit walang NCAP dito, ang behave ng mga tao. Dito, Sep, kahit maganda yung lugar, wala akong nakikita yung sa bombero, yung ganun. Fire hydrant? Ba't wala? Mukhang yung mga building dito, meron silang. Baka sa building na lang, no? Pansin mo yung ibang mga building dito, may parang mga kabitan na sila sa gilid. Yung bilog. Oo, gets ko na. Glorieta 4 parking entrance. Wow, underground. Naalala ko, pangarap ko dito dati mag-park ng big bike. Talaga? Ang social naman ng parking talaga, oh. Dependot. Uy, ganda nun, ah. Doon sa pinagpa-parkingan ko dito, sobrang walang mga sasakyan. Oo. Mas mababa pa. May baba pa. Oo. Hindi kaya makita na natin si Satanas dyan. Hindi, makikita na natin dito yung babaeng may cutter. Yung pumasok sa Imbornal, makikita natin dito. Oo. Ito yung aking secret parking dito kasi walang nasasasakyan. Dulas dito, Sep, nakakatakot. Baba ko yung dalawang paa.
Parang nanibago ako sa bigat ng Z1 ah. Parang nabibigatan ako ngayon, kulang ako sa push-up. Kailangan mo yung weight training. Oo, kailangan ko ng push-up, pull-up. Computer, activate protection. Ayos yung motor mo, Sep ah. Parang dun sa, Ayala Malls kasi. Same din dun sa, ano kasi, Terraces? Sa Fairview Terraces. Nagkikare rin talaga sila sa mga... Pero walang aso dito ha. Meron po akong mga nakikita. Okay. Yan yung dating simbolo niya, no? Oo, 20 years. Bakit parang papasok tayo sa hospital? Hindi mo kang mall to papasukan natin. Laki ng elevator, oh. Dito tayo sa 4th floor. Ba't ganyan yung ceiling nila, eh, no? Pwede pala tayo manood muna ng sine, eh, Sep. Wag lang Final Destination. Hala. Dami palang kainan dito, eh. Okay din, tapos tanaw mo yung ilalim, eh, no? So, kung doon tayo nag-park kanina, makikita natin yung mga motor doon sa baba. Chef ka ba, sir? Chef? Okay. Thank you po. Kala ko, sir, uliin mo ako, eh. Illegal parking. Thank you. Thank you po. Joseph po. Opo. Ito po yung akin. Yan. Opo. Paano mo nalaman, ma'am? Alam pa ni ma'am eh. Si ma'am. Galing mo naman, ma'am. Thank you, ma'am. Ito. Mukhang marami pong nakamotor sa inyo, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ayun. Ito yung orange. Orange. Ito yung Four Season Tea. Ito yung Princess Choco Charcoal. Bakit mukhang red horse yung sa kanya, ma'am? Hindi kang malasing siya dito, ma'am. Hindi naman po. Thank you, ma'am. Thank you Ano mo po. pala yung sa'yo? Grabe, Oo. lakas mo ah. Oo na wow. Pag natumba, ma'am, may ano siya, may warranty. Hindi po yan mapapasag. Di yan mababasag, ma'am. Try na. Huwag yung ibabagsak. Okay. Oo. Bilis ng salita niya. Gaganunin ko na yun. Tara. Alam na niya Thank you, po. yun eh. Thank you. Chef, product tasting tayo, ah. First time mo dito? At first time ko itong tikman. Okay. Galing, ha? Plastic. Tapos, Oo nga eh. ganyan, no? So, 19 degrees yung pangalan. Mas masarap to pag sobrang lamig. Kailangan shake mo ng talaga. maigi. Ay kasi mainit to nung sinalin nila eh. Isa pa yun, oh. Alam mo, mahal nga yung... Lasang sampagita. Namoy mo ba? Jasmine tea kasi yung ginamit nila. Kaya parang sampagita. Medyo nakakagulat lang. Pero nakaka-refresh naman. 2. Mesh device connected. Alpha. Bravo. Napasarap yung kwentuhan natin, Sep. Ginabi tayo. May sinesenyas yung guard. May sticker daw. Kala ko lisensya eh. Teka, magbigay rin ako. Wala na po. Naubos na. Thank you Ito po. na lang. Yung kay Joseph na lang. Thank you. Paano naubos yung sticker ko? Marami ba nanghingi kanina? Ang dami, nakakilala sa'yo sa food court eh. Hindi ko naman na-video kasi lahat. Thank you po. Thank you, sir. Galing. Dahil mababa yung bubong, kaya ditupi yung kanilang barrier, no? Oo nga no. So from here is 29 kilometers. Grabe yung layo. Hindi tapit yung lens mo. Nalak mo ba? Ano na? Fit ba yung lens mo? Oo, pero ba't parang naglolong? Parang yung kabila yata. Hindi nakalak. Hindi, nakasabit naman eh. Wala eh. Sige, mamaya na Bakit lang. hindi naglalak? Sarap dito sa taas. Ito yung Quezon City Memorial Circle. Ayan yung tower ng The Lord of the Rings. Dito pa lang sa Rotonda, sobrang traffic na. Ang oras is 7:03 PM. Okay, saktong rush hour, no? Alas 7. Ito na yung Commonwealth Step. Are you ready? Let's go! Ito, maliwanag na maliwanag ang motorcycle lane. Itong blue na signage. Pero ang daming sasakyan na. Ang daming Oo. forbid. Dito kasi yung entrada. Tsaka, Pasokan kasi no. dito yung UP kasi. Ito na yung Unity Ride natin. Mga ka-club members,
staggered lang ha. Okay, so dito natin mararanasan ang mag-ride dito under sa batas ng NCAP. Pero wala pang linya dito dahil bagong asfalto, ano. Siguro kung magbabike man ako dito, isang episode para sa EDSA, isang episode para sa Commonwealth. Ito yung motorcycle lane, may marking sa kalsada. Oo. Okay naman pala eh. Oo, mukhang chill naman yung mga tao. Oo, hindi naman sila naiinis. Parang mas maganda pa nga ang ganito, no? Oo, mukhang ano naman. Okay naman sila. Oo, pinapalagpas ako ng motor, oh. Wait ng mga riders O diba, bigayan lang. Tsaka napansin mo tuloy-tuloy, hindi hinto-hinto. Pag picture lang, mukhang traffic. Pero buti na lang, since na-vlog natin, video to, nakikita naman natin umaandar pala. Oo, umuusad naman, oh. Hindi nga Kasi lang sa- ganun kabilis, pero syempre sa dami ng sasakyan, no? Oo. Kasi sa picture, parang maiinis ka na, wala, siksikan sila doon. Pero Hindi naman, ang ganda, oh. Di ba? Oo. Masarap. Alas 7 ng gabi yan, ha. Uwian ng mga tao. kita naman natin sa mga PUV, puno-puno, nakatayo na yung mga ibang pasahero. Oo. So, uwian talaga to. So para sa akin bilang rider, okay sa akin to. Oo. Tapos para sa mga naka 4 wheels, okay din sa kanila. Mas safe din, tsaka dire-diretso lang, oh. Oo. So merong video kasi dati na dating walang NCAP versus may NCAP. Mas magulo nga dati Oo. sa Bulabo. Average speed natin dito 30. Wala naman akong nakikitang negative dito sa nangyari na to. Naging mas disiplinado pa yung mga riders. Pero tingnan mo dun, Sep, oh. Grabe yung siksikan, oh. Pero umaandar, ayan, oh. Oo nga eh. May pagkakataon lang nahihinto kapag halimbawa Pag may May mga kanto. exit siguro. Oo. Pag may umi-exit na kotse, magma-merge siya, ano. ayun lang, para sa mga kotse gustong pumunta dito sa Mercury Dragstore, medyo mahirap lumiko dahil puro motor, no? Oo. At saka hindi naman masikip yung motorcycle lane. Kung magkakatapat-tapat yung motor, 4 sila na pwedeng sabay-sabay. Yan, no? Tignan Ayun, mo yung left 4, mo. oh, di ba? Oo. Hindi pa ako sagad yan dito sa kanan ko. Sarap tignan yung mga ulo. Tignan Oo. mo yung mga ulo ng mga rider. Puro helmet, no? Oo. Humihinto lang talaga pag may papasok ng 4 wheels. Oo, yan. Hindi maiwasan yun, siyempre may kanto eh. Anong masasabi mo, Boss Reed? Kasi yung kanan, no? Libre lahat ng PUV. Lahat ng mga van, lahat ng mga bus, ng mga jeep. Oo, ang bilis nga ng biyahe nila eh. Pwedeng sa kanila na lang yan. Ayan, oh. Oh, tuloy-tuloy lang, oh. Ito lang yung napansin ko, no, dahil naipon yung mga motor sa gitna, mabagal yung takbo, ang init. Pansin mo yung linya lumapad, kasya na yung 1, 2, 3, 4, 5 Lima ng motor, no? na Okay. sabay-sabay, oh. Siguro sa mga viewers rin, kung may share kayo experience nyo dito, Oo. feel free to comment. Kasi ano tayo dito, podcast nga tayo. So, di lang kami nagkakwentuhan, kayo yung kakwentuhan namin. Kagaya ngayon, no, dikit-dikit yung mga PUJ, di ba? Hindi ka makakasingit kapag sinakto mo sa kanto mismo. Makakadagpas ka, di ba? So, ang gagawin nila, malayo pa lang, kakanan na sila. So, pwede kaya yun, hindi ka kaya mahuli nun. Maganda rin yan, pwedeng sa mga nakakapanood, bigay sila ng feedback. Oo, kasi di ba? Hindi ka naman pwedeng agad kang liliko eh. Ayun, ito yung ano. Sige, tignan natin tong ambulansya sa mga curious. So, dun siya sa PUV. Oo. Parang nakakatakot pumapak dito sa blue, no? Yung, alam mo yung tumapak lang ka ng ganyan, tapos papapraning ka na, oh. Baka na-picture Ano? ako. Para ka nasa Squid Game, yung green light. Pag na-red light ka, Oo. Pero hindi naman buong Commonwealth is may camera eh. Tulad dito walang camera. So kahit na ito nakaapak ko kung ganyan, mukhang hindi ka naman tanaw eh, no? ang sabi nila, magdadagdag daw sila ng 1,000 na camera. O di bawat poste yan, ganyan. Sa ngayon, there are 200 cameras. They're planning to add 1,000. Oo, meron pa rin dumadaan, no, dito sa kanan, no. Parang alam nilang walang camera kasi dito. Di ba? Oo. Oo, yun, no. Sana, no, walang mag-wild na bus dito. Tapos sasarguin niya lahat ng motor. Ang daming madadamay nun. Kasi po, labo-labo na dito. Oo nga eh. Pero syempre, ano pa rin tayo. Yun, no, lumalabas na sila sa linya, oh. Ano kaya yung alam nila na hindi natin alam? No?
yata yung mga vendors dati, ngayon tinabi na nila doon, no, sa may bike lane, no. Ayun, may nagbabantay na mga MMDA. Para pag lumabas sila. Eto, pero Ayan. meron pa rin sa daanan, no? Hindi, sarado naman eh, ginagawa tong tulay. Ayun yung mga pedestrian nandito sa motorcycle lane. Oo, kasi Sarado ka, Ano? oo nga pala ginagawa. inoccupy rin kasi yung dinadaanan nila. Ito, may Mga- nagbababa sa may motorcycle lane, no. Paano to? Oo, alam ko bawal yun eh. Ayun yung mga vendors na sinasabi natin. Ito lang yung medyo may problema pag sobrang layo nila, no. So yung mga Oo. nagbababa, napapabanda sila sa motorcycle lane. Kaya parang no choice rin pala yung mga mga pedestrian naglalakad sa motorcycle lane. Oh, ito. kanina. Motorcycle lane itong dinadaanan ko. Tapos pagdating dito, ayan na. Oh. Oh, paano to? Naging, 'Di ba? naging terminal to. Oo. Hindi rin Eto natin lang. masisisi yung mga pedestrian eh. Ayan oh, Kasi motorcycle ano eh, lane to. Di ba? Parang sarap ng proven. Ano? Yung daanan ng pedestrian, inoccupy ng Oh, ito oh. mga vendors. Ayan, nakalabas tayo ha. Yung motorcycle lane, ito sa kanan ko. Ayan, puta ako dito ha. Oh, ito, motorcycle lane. No? Tapos meron mga nakapark na mga kotse. Asa kasi, Ito nasa motorcycle lane. Ang dami doon uminto Mga ako ha. kotse. Oh, ayan oh. Oh. Ito pa, may naka-hazard. Oh, anong masasabi mo? Di ba? Ano? Oh, ito, motorcycle Amazing. lane. No? Ito yung, nga, no? Pero inaalaw pa rin nila. I Yung mga think vendors. Hindi, kasi itong mga vendors may gulong. At ma-atras nila Sa kaagad. bagay, ma-atras nila. No? Oo, paano kaya to? siguro confident sila. Ito yung, Ayan, no? anong lugar to? Litex? Oo. Ayan, ayaw man natin lumabas sa linya. So mukhang hindi naman maselan dito kahit lumabas ka sa linya. Kasi yung mga banda dun, watak-watak na yun. Kaso, alam ba nung AI mag-identify na... Baka walang camera dito. Ah. Ito Sep, U-turn na ako dito. Kasi hindi naman pwedeng dun kagaling tapos bigla kang magtatawid. Oo. Ilan mahirap linya pa yung rin. tatawirhan mo? 1, 2, 3, 4. Paano to? Papalik Babalik naman ka na tayo. ng Caloocan. Oo. Sige, sige. Pero tabi muna tayo. Sige, sige. Oh, hindi maselan yung motorcycle lane dito sa pabalik ah. Although meron naman linya. Sep, Ah. nasan yung motorcycle lane dito? Oo nga eh. Ay, ito. Minto sila dito. Oh, dito sila nagsasakay eh. Oo. Ano to? Sige, sige. Isipin mo, dito pala yung motorcycle lane, no? Ay, shit! Oo nga, no? Bigla! Oo, nasa gitna tayo ngayon. Di ba dapat dito? Oo eh. Biglang nag-warp eh. Okay, so nandito na ako. Hindi ko alam kung saan ako liliko. Ano bang kanto yun, Sep? Alam mo? Yung lalabasan. Dito, oo. Alam mo? Ako East Avenue. Hindi ko... Ano bang O sige. lalabasan? Hindi, tatabi na ako, no, Sep? Ingat ka sa biyahe, ha? Salamat, Sige, ha? ingat. Bye-bye. OEI. Ay, umulan na. Ingat. Umuulan na. Sige, ingat. Okay. Woohoo! Kaya mo yan. Layo mo, no? Woohoo. Pero actually may dala akong kapote, guys, eh. Lakas ng ulan, no? Grabe. Pero dahil pauwi na ako, hindi ko na isusuot yung kapote ko. So ayon sa aking Google Map, pangalawang kanto dito sa kanan. So hindi pa ito yung susunod niyan. Wala masyadong pumapasok dito sa North Aba. Medyo madilim dito. Okay, yan na.
nagwa-water hydroplaning pala. Baka makakalimutan ko, may iba na ako sa Caloocan ha. Ito na yung expressway, usually kakanan na ako dito eh. Alright, nandito tayo sa Caloocan. At ang masasabi ko naman sa NCAP is wala naman akong nakitang issue, maliban lang kung magkaka-violation ako. Saka natin malalaman kung patas ba yung pinatutupad nilang patas. At hindi pa siya ganun ka-perfect dahil nakita nyo naman yung kalsada, medyo nakakadito pa. At yung mga ibang sasakyan is nagpa-park sa may motorcycle lane. Kahit umuulan, sarap bumiyahe ngayon, no? Hindi pa basa yung pa ako. Saktuhan lang yung basa sa aking dibdib. Buti naka sasakyan naman ako, kaso problema wala akong dalang extra damit. Basa ako nito sa loob ng sasakyan, no? Saan yung van ko? Ayun, pinasok nila. Salamat po. At sarado na yung shop nila. Thank you, par. Pagtunog ko lang ha, laman ko na. Oo nga. Okay. Done. Dapat pala di ko pinasok yung Crocs ko kasi papasok yung dumi. Oh, ayos na. Alright, uuwi na ako. Maraming salamat sa inyo guys. At kung nakaabot kayo sa part na to, paki-hashtag lang Read4Speed. At uwi na ako kasama yung aking Z1000. At after this vlog, pupunta po kami sa Mindanao ulit para sa Mindanao Loop. Kaya magkita-kita po tayo dyan sa mga tiga Mindanao. At ang starting grid po namin ay sa Cagayan de Oro City po ulit. Alright, maraming salamat. See you next vlog. Read4Speed.